Isang mapagpalang araw po sa ating katiis mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias Mexico, muchas gracias amigo. Bago po ako magpatuloy po, ako po muna magpapasalamat po sa aking mga subscriber, followers at sa mga viewers na patuloy po na nagtangkilik po sa aking YouTube channel. Ang aking pong tema po ng aking YouTube channel ay decoding and analyzing sa mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers sa ka-TH. Marami pong nagtatanong kung saan pwede ipadala o saan pwedeng isend ang mga picture po ng mga treasure markers, treasure sign. Pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung po ang aking profile po ay naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po. Yun po ang inyong pipiliin. Marami kasing katulad kong kapangalan na Alejandro Sanchez at medyo naibaon ng aking profile doon at naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po ako doon. Yun yung pipiliin kapag kayo'y nagpadala po ng mga picture ng mga treasure markers, treasure sign o mga treasure symbols para ito i-decode o ipa-analisa sa akin. Thank you so much sa mga nagtitiwala po sa pagpapadikod po sa akin sa mga previous po natin mga ka-TH po na nagpapadikod. Hindi man po lahat po ay ating pong na-trace ang location po ng item. Yung iba po ay na-trace naman po sa mga treasure hunting equipment like metal detector and gold locator at sa mga arrowhead, sa mga naka-engrave po ng mga pinpoint po at yung mga more markers mga ka-TH. So muli maraming salamat sa patuloy po ninyo sa panonood sa pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Bagamat ito ay napakaliit pa lamang at I hope na ako itutulungan niyo po to grow my small channel na ito po yung sa mga treasure regarding sa treasure markers, treasure sign, and treasure symbols mga ka-TH. Okay po, tayo'y dadako na po sa pagdidikod po. Mayroon pong pinadala po natin ka-TH po mula po dyan sa may Zamboanga City. Isa pong treasure marker na ito'y nakaguhit po na isang hugis isda po, isang face marker na ito'y nakahugis po sa mismong sa stone na bato mga ka-TH. So po, yan po yung madalas po ay ginagamit po ng mga Japanese po, Korean, or Chinese mga ka-TH. So yan po yung mga madalas po nilang ginagamit tulad po ng mga ibon o mga hayop po. Yan, isda, ibon, mga kambing, mga elephant, mga snake o ano pa mga ka-TH at para lang ay magiging treasure marker mga ka-TH. So yun po yung madalas po ginagamit, kaya marami po ng mga ka-TH na nakasumpong, nakatagpo, nakakita ng mga treasure na tulad po nitong hugis, mismong isda, image isda po mga ka-TH, yung treasure marker mga ka-TH. So paano po i-decode to, paano i-analisa? So sa pagdidikod po mga ka-TH ay tayo po ay nagdidepende po sa mga sign, sa mga pointers po, sa mga ito yung mga duluhan po, saan po nakaturo, saan po nakatingin ang mga treasure sign mga ka-TH. So yun po, unang-una po ang gagawin nyo po ay pwede nyo i-check po yung mismong pinaka-markers mga ka-TH. Kung yung bato po, nandiyan po naka-engrave po yung pinaka-markers na tulad po nitong isang isda, ay pwede nyo pong i-check po yung bato. Pwede nyo pong pukpukin po ng maso or martilyo or
pwede kayong kumuha ng bato na medyo matigas. I-check nyo po mismo yung pinaka markers doon mga katiits. Baka po ito mayroon tinatawag na treasure under markers mga katiits o enclosed marker mga katiits. Yan po ay madalas po minsan ay mayroon pong item mismo sa mga markers na ginagamit mga katiits. So ito po, ito na ay aking napapansin po. Sundan lang po nyo yung nakaturo po kung saan po yung nakapinpoint po yung ulo ng isang isda po. Ito yung nakaturo po ngayon sa pagitan po ng west area at south area mga katiits. So titingnan nyo po yung area na yan. Ito'y baka po mayroon pong tinatawag na counter marker o tinatawag na counter sign na pwede pong nagtuturo po yun sa item mga katiits. So ano pong distansya po yan katiits? Sa mga ganitong mga medyo maliit lang na mga treasure marker ay hindi yan lalayo sa hanggang 1 hanggang 5 to 7 meters mga katiits. So pwede nyo pong i-check po dyan yung area sa pagitan po ng west and south portion. Baka po mayroon yan tinatawag na coordinated markers or tinatawag na countersign markers katiits. So ito po ilagay yung katatandaan po na kapag wala po mismo sa mga treasure marker ang item, ito po ay posible po na sa mga countersign o tinatawag na coordinated markers mga katiits. So yun po yun nga mga katiits, kaya nga minsan ay lumalayo po yan ng mga distansya po na minsan 1 meter, 3 meters, 5 meters, 8 to 10 meters o yung mga kakaibahan naman po, yung mga big boulders marker ay medyo malayo po ang distansya niyan hanggang mga 10, 15 meters po away mula dun sa pinaka treasure marker. Okay po, yung ito pong pangalawa po, yung tingin po ng isda na ito'y nasa south area. So ito po, isipin nyo rin po mga katiits, i-consider nyo po na lahat po ng ating nakikitang pointers na pwede pong magtuturo po ng item po. So ito ngayon yung mata at ito'y medyo nakasipat po sa may south portion po. I-check nyo po dyan baka may tinatawag na coordinated markers or sinasabi yung tinatawag na countersign markers na pwede pong ano pong mayroon doon sa mga coordinated markers, countersign markers, pwede po yan tulad po may mga small stone dyan o na may naka-engrave din na isda na image or may mga old century tree, may mga punong kahoy dyan na ukit po yung isang isdang image na hindi naman kalayuan po ng hanggang 7 meters, 1 hanggang 7 meters mula dito sa kanyang pinaka-marker. So tingnan nyo po yung paligid, yung apat na kanto, north, south, west, and east. So yun po yung kailangan po matingnan po niyan yung mga lugar na yan, hindi gaano kalayuan. Sa distansya lang po ng hanggang 7 meters, 1 to hanggang 7 meters po ang layo sa apat na kanto, apat na sulok tulad nitong east, west, south, and north mga katiits. Ito po ay, ang ate pong pakay po doon ay, ito'y baka mayroon po itong tinatawag na coordinated markers or tinatawag na countersign markers na pwede pong naroon po yung item sa mga countersign markers, mga coordinated markers, katiits. So yun po yung pinaka strategic po na ginagawa po ng mga Japanese, mga Korean at Chinese mga katiits. So yun po, ito po pwede niyo pong gamitan po ng metal detector and gold locator mga katiits. Yung mga distansya pong nabanggit, 1 hanggang 7 meters, pwede po mga hanggang 1 to 5 meters mga katiits. So sabi nga kung ito'y inyong pakatandaan po na kapag ang mga treasure markers ay medyo kaliitan, so hindi po yan lalayo katiits. Nandiyan rin yan sa malapit po sa kanyang kinalalagyan po ng markers mga katiits. Not unlike
yung mga tinatawag na big boulder markers, yung malalaking bato na hindi kayang i-remove, hindi kayang alisin po ng tao, at kahit yung mga heavy equipment po, ay yan po ay ito'y mayroon na talagang distansya yan, mga 8 meters hanggang 10 to 15 meters po ang layo po mga katiits. So may pagkakaiba po sa mga small markers, small sign, small symbols po katiits. So ito po yung isa po sa itong mga signs o symbols po na ginagamit po ng mga Japanese soldier, Korean soldier o Chinese soldier nung World War II mga katet. Siguro nung nag-peaceful na po at ito po yung ginagawa po nila. Siguro po yung may mga item po sila nakuha at ito'y kanyang-kanya na pong tago po, buried po. Siguro po pag peaceful na, wala ng gira, wala ng World War II, gira po, ito'y pagkakataon po na kanilang balikan mga katiits. So, marami pong mga Japanese, Korean, Chinese po ang bumalik po nung ito'y natapos na po after World War II na gira mga katiits. So, ito po, ulitin ko po, sa bandang east po, pwede nyo i-check po sa distansya po ng 1 hanggang 3 hanggang 7 meters po ang layo. Ganun din po yung west area at yung kanyang portion po sa north area, same distance po 1 to 3 hanggang 7 meters po. At yung kanyang opposite side po sa south, ganun din po 3 hanggang 7 meters po din po ang distansya po. I-check nyo po, i-detect nyo po ng metal detector or gold locator at baka may mga tinatawag na counter sign, mga counter or coordinated marker sign po yan sa paligid yung mga katiits. Okay po mga katiits, maraming salamat po sa mga ito sa pagtitiwala, lalo na ito sa nagpadala nito ng napakagandang treasure marker na isang face marker po na ito'y nakaukit po sa bato po at ito'y kanyang pinadala po sa atin through my Facebook page po at ito po ay ate pong binigyan po ng ito'y pagdikod at pag-analisa kung sa po yung item na located po sa ganito mga treasure sign katiis. Ito ko ako po ay tapos puso nagpapasalamat po sa mga subscriber ko, sa mga followers ko po, mga viewers na patuloy sa pag-patronage po, patuloy sa panonood po sa aking YouTube channel. Ito'y bagamat ito'y na bago pa lamang at ito'y maliit pa lamang po. Alam ko po ito'y lalaki din po sa inyong tulong katiits. Okay. Sana po ay tayo pagpalain po ng may kapal mga katiits po natin mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao at sa labas po ng bansa. Sana po makatagpo na po ng ating mga tinetreasure pong item mga katiits. Okay po mga katiits, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, favor lang po, pwede pong pa-subscribe at don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas mga katiits. So maraming salamat po talaga sa inyong pagtitiwala sa aking pagtikod, pag-analisa. Bagamat hindi naman lahat po ay ating natukoy at kahit paano po mga katiits ay nabigyan po natin ng mga direction, pointing direction na kung saan pwedeng malocate at makita po yung mga item na ito'y sa pamagitan po ng mga treasure marker, treasure symbols, and treasure sign mga katiits. At muli, ako ay nagpapasalamat po sa inyo ng maraming salamat. Tayo po ito pagpalayan po, nawa tayo ng Panginoong Hesus. Muli, maraming salamat. God bless us always.